Uy, maraming salamat din kay Ark. Thank you sa pag-drop by. Yan sa mga kaibigan, no, pag-uusapan lang natin ngayon itong nangyari nga no, na pag-deny ng interim release no, dito kay dating Pangulong Duterte. At ayon po sa lawyer ng mga biktima ng EJK na si Attorney Christina Conti ay naapektuhan daw ang desisyon ng ICC dahil din sa mga statement, no? Sa mga statement ni Sara Duterte at ng iba pang mga pamilya. So kayo mga kaibigan, anong take nyo dito? Anong masasabi nyo dito guys? No? Dito po sa desisyon ng ICC na hindi po payagan ang dating Pangulong Duterte sa interim release na kanilang hinihiling. No? So pag-usapan po natin guys, no, kung bakit po ayaw payagan, no, itong si dating Pangulong Duterte sa interim release nga na yan. Okay. So, yan nga mga kaibigan, ang sinasabi nga po, kita naman natin guys, no, mga ilang araw na ang nakakaraan na itong mga Duterte, itong mga DDS na to, mga guys, tuwing sila ay merong tinatawag na gatherings or meetings, no? Dito po sa The Hague ay nag-aano po sila yung si VP Sara Duterte at ang mga ibang member no ng Duterte family ay nagsasalita. At madami po silang mga sinasabi at yung sabi ko nga po, madami doon ay against na sa ICC, no? So, ito po mga kaibigan, itong ginawa nila ay talagang ano tawag dito, naging dahilan, no, para hindi talaga ma-approve, no, yung interim release. At saka kapansin-pansin mga kaibigan na etong mga Duterte wala silang GC, no? Wala silang group chat kasi yung kanilang mga sinasabi guys ay magkakaiba no? May sasabihin si Sara pagkatapos yung si Elizabeth naman iba. Katulad ng mga nakakaraan ang sabi guys na ni Elizabeth Zimmerman, maayos naman daw si Duterte, okay naman daw si Duterte, wala naman daw problema. Tapos minsan naman sasabihin ni Sara na yun nga daw may nangyari daw kay Duterte, kay ganito, kay ganyan. Tapos pagdating naman kay Kaufman sa lawyer ni Duterte ay sasabihin naman na hindi nga daw makakilala, no, kung sino yung kaharap niyang pamilya. May problem daw, no, kasi yun nga yung nadapa, etc. So ang dami nilang mga sinasabi na nagkakataliwas, no? Hindi nagkakatugma. Kumbaga parang wala silang GC, no, guys. So tapos andyan pa yung inaaway nila, no? Inaaway nilang ICC. Remember mga kaibigan, sinasabi nila na ang ICC ay nagmamalabis, no, sa kanilang katungkulan, wala silang jurisdiction, na yung mga statement nila mga kaibigan ay imbis na makiusap, sila pa yung matapang at inaaway pa nila yung ICC. So sa tingin yung makakabuti ito sa kaso ni Duterte? Madaming nagsasabi mga kaibigan na hindi epektibo, no? Yung ginagawang strategy ni Sara ay hindi po epektibo. At saka nina Baste, nina Pulong na inaaway nila ang ICC at yung sinasabi nga nila madalas na kinidnap daw si Duterte, no? So, ayan mga kaibigan, kitang-kita natin na pag sinabi mo kasing pag sinabi mong kinidnap si dating Pangulong Duterte, ibig sabihin hindi ka naniniwala sa jurisdiction ng ICC, ibig sabihin hindi ka naniniwala sa power ng ICC as International Criminal Court. So doon pa lang, questionable na yon.
Ibig sabihin mga kaibigan, kung sa tingin mo ay kinidnap lang si dating Pangulong Duterte, ibig sabihin nun, once na siya ay nagkaroon ng interim release, aba, may kinidnap ba na kapag pinalaya mo ay pababalikin mo pa doon? Siyempre, hindi mo na pababalikin. Sino ba ang matinong tao na sinasabi mong kinidnap yung tatay mo pagkatapos nung humiling ka ng interim release at pinalaya, sino bang matinong tao na ibabalik pa yung tatay niya sa ICC for trial? Sinabi mo na nga, kinidnap eh. Di ibig sabihin, once na meron kang chance na ilabas yan, or kahit pag pinayagan siya ng ICC na ilabas, ibig sabihin, gagamitin mo na lahat ng tsansa mo para maitago yung tatay mo at maiuwi sa Davao at tuluyan ng maitago. Make sense, mga kababayan? So dito, nakikita natin na mukhang hindi talaga nag-iisip ng maayos, no? Mukhang wala talaga sa katinoan, no? Ang Vice Presidente. Lawyer siya, mga kaibigan, no? Lawyer daw siya, pero mukhang hindi niya alam yung mga consequence ng kanyang mga ginagawa. Di ba? Kasi, alam mo guys ako hindi ako lawyer, pero nung naririnig ko yung mga sinasabi nila tungkol sa ICC, isa agad ang nasa isip ko, wala na to. Hindi ito pagbibigyan. Kasi kahit kung ako ang ICC, ipinapakita nila, mga kaibigan, na talagang hindi nila papayagan ang tatay nila na mag-stand sa trial at hindi nila gugustuhin na ang tatay nila ay talagang humarap sa trial sa ICC. No? So, doon pa lang mga kaibigan ay mali na talaga ang ginawa nitong si Sara at ng mga Duterte. Yeah. So, isa pa mga kaibigan, yung ginagawa nila na kapag sila ay nai-interview, ang dami nilang mga sinasabi sa media na hindi naman nararapat. Kasi sa pagkakaalam ko mga kaibigan although hindi ako lawyer, pero sa pagkakaalam ko, once na na-file na ang case, hindi na pwedeng pag-usapan yan. At hindi na pwedeng, hindi na pwedeng pag-usapan ang mga merito ng kaso. Kasi, bawal na yun na maapektuhan siya ng public opinion, no? Yan ang pagkakaalam ko mga kaibigan hindi ako lawyer, pero yan ang pagkakaalam ko. Na once na i-file mo ng case, hindi mo pwedeng ilabas yung mga, kung ano man yung mga pinag-uusapan sa korte or tungkol sa kaso. Siguro pwede ka lang maglabas ng information, yung yung general information, hindi yung tinutukoy mo talaga kung ano ang nangyayari sa kaso. Kasi mali yun guys mali yan kahit dito sa korte natin dito sa Pilipinas, no? Ito na naman yung mga hater na DDS. Alam nyo, payo ko sa inyo mga DDS. Magbago na kayo ng ugali, no? Magbago na kayo. Wala ba kayong balak magbago ng ugali, no? So, tayo dito, humaharap tayo dito sa live natin ng maayos. Tayo ay nagdi-discuss about a certain topic. Pagkatapos, dito kayo sa channel ko. Pagkatapos, kung ano-anong mga sasabihin nyo, sakala nyo ba apektado ako? No. Mamamaya, iiyak kayo, no? So, stay tuned. Makinig lang kayo kasi mamaya, iiyak kayo. Magaling pa naman ako magpaiyak ng mga DDS, no? Stay tuned, huwag kayong aalis kasi sinisigurado ko sa inyo, mamaya, hahagulgul kayo sa iyak. Okay, so mga kaibigan, pagpatuloy natin. Yan. So, itong ginagawa ni na BP Sara Duterte ay puro
delaying tactics, no? At dinidelay nila yung mga proceedings, yung, halimbawa mga kaibigan, magre-request sila for interim release, no? Tapos kapag yung yung ICC ay magbababa na ng desisyon, may panibago na naman silang motion, no? May panibago na naman silang isasampa na about jurisdiction, no? So masyado nilang dinidelay, no, mga kaibigan, yung mga proceedings para talagang madelay ang trial. So, kitang-kita natin yung strategy, no, ng mga Duterte, ni VP Sara Duterte at saka nitong kanilang lawyer, no? Siguro sa direktiba na rin ni Sara Duterte kasi si Sara naman ang nagbabayad diyan, di ba? So, siya na rin yung nagda-direct, no, dito kay Kaufman. So, yun nga mga kaibigan, dinidelay. Parang lang yan parang dito lang yan sa Pilipinas. Yung kanyang impeachment, dinidelay-delay, nag-file ng dalawang nag-apila siya, no? Dalawa yun Nag-apila siya na ang kanyang apila nun ay ipa-deklara na unconstitutional daw ang kanyang impeachment. So, unang apila niya, walang sagot. Pangalawang apila, yan, sumagot kaagad, no? Yung Supreme Court natin. At yun nga pinadeklara na unconstitutional. So, kita natin dito, si Sara Duterte, nag-hang on lang siya, guys, doon sa mga, yung mga maliliit na mga loopholes, no, ng batas, doon sa legality. Pero, hindi po siya makapanindigan sa katotohanan kasi wala naman po siyang katotohanan na paninindigan dahil alam niya na marami talaga siyang kasalanan at alam niya na nagsusumigaw ang mga ebidensya patungkol sa kanyang paggasta ng confidential funds. Kaya hindi niya talaga yung kayang panindigan na makipaglaban siya ayon sa facts. Hindi niya kakayanin yun. Kaya nga, ang ginawa na lang niya, mga kaibigan, ay questionin ang legality, ang pagiging constitutional or unconstitutional ng kanyang impeachment. So the same with dito, no, with Duterte, kay Digong. The same with the case of Digong, no, the crime against humanity, na ganito din yung ginagawa nila Hindi nila nilalabanan ayon sa mga facts, mga nag-gather na mga data sa mga makatotohanan, hindi po nila nilalabanan sa ganun. Nilalabanan po nilang ICC ayon sa pag-question sa jurisdiction, ayon sa pag-question sa kung legal ba yung pag-aaresto, no? Ganun po sila. Ganun po itong kampo ni Sara Duterte. Hindi po nila kaya, no, na lumaban ayon sa facts. At isa nga po sa kini-question nila ay si Duterte daw ay hindi na daw fit para sa trial. Matanda na daw, kesyo dapat daw si Duterte pauwi na kasi matanda na daw. Dito na lang daw sa Pilipinas, no, kasi for humanitarian reason. Yan po yung kanilang mga sinasabi at kanilang yung dire-reason out na matanda na daw po si Duterte. Pero eto mga kaibigan, kung titingnan natin, meron bang matanda pagdating sa kasalanan? Alam niyo guys, okay lang sana kung ang kasalanan ni Duterte halimbawa ay let's say, nagnakaw siya ng 5 bilyon. Nagnakaw ng 5 bilyon sa Pilipinas. Okay. Dahil sa nagnakaw ka ng 5 bilyon at matanda ka na, sige. Pauwiin ka namin sa Pilipinas, pero ang gagawin mo, babayaran mo yung 5 bilyon with interest. At pagkatapos, pagdating sa Pilipinas, doon ka
iha-house arrest kasi matanda ka na. Okay lang sana guys kung ganun ang kaso niya eh. Kung nagnakaw siya ng 5 bilyon, pagkatapos pababayaran lang sa kanya yung 5 bilyon, tsaka syempre yung interest na rin. Kasi syempre, nagnakaw siya, kailangan bayaran niya yan, no? At tsaka pauwiin siya ng Pilipinas, iha-house arrest siya dito. Hindi siya ikukulong, house arrest na lang. Kasi matanda na siya. No? For humanitarian reason. Okay lang yun guys eh. Ako payag ako dun. Payag ako dun. Pero kung sasabihin mong may namatay, 30,000 na mga Pilipino namatay. Eh guys eto sasabihin ko sa inyo. Isip-isip kayo na mga nagtatanggol kay Duterte. 30,000 namatay. Yung pinakabata, 3 years old. 3 years old take note, namatay dahil sa EJK. May 7 years old, 9 years old, 11, 12 years old. May buntis, nadamay lang, may lolo, may lola, mga senior citizen nadamay, namatay. Kasi ang target yung tatay, buong pamilya nandyan, so lahat na itsugi. Direktiba ni Duterte, ayon kay Las Cañas. Remember, 30,000 souls. Hindi yan basta-bastang kasalanan, guys. So, hindi mo po pwedeng, hindi mo po pwedeng sabihin na, ay, matanda na siya. Dapat na for humanitarian reason. Humanitarian reason? Paano yung mga namatay na 30,000? May humanitarian ba yun? Makatao ba na may namatay na 30,000 sa kanyang war on drugs? Tanungin ko kayo, makatao ba ang 30,000 na natsugi sa war on drugs? Na napakarami doon, biktima lang, hindi naman sila involved. Kung halimbawa, yung 3 taong gulang na namatay, anak mo, halimbawa anak mo yun, anong gagawin mo? Hindi mo ba ipaglalaban na makakuha ng hustisya yung anak mo? Sige nga, maging realistic tayo mga DDS, no? Maging realistic tayo. Huwag kayo masyadong bias. Sasabihin nyo, matanda na si Duterte. Bakit? May tanda-tanda ba pagdating sa kasalanan? Hindi naman, guys, ang kasalanan ng tao ay hindi mawawala dahil sa siya'y matanda na. Remember that. At kung titingnan natin, mas maraming mga senior citizen dito sa Pilipinas na vulnerable, sila ay nakakulong, no? Sa mga jail natin dito sa Pilipinas at hindi maganda ang kanilang condition. Kung sasabihin yung si Duterte dapat pauwiin, dapat hindi ikulong, dapat house arrest kasi matanda na. Lahat ng matanda dito na nakakulong sa Pilipinas, pauwiin na rin natin at i-house arrest na lang natin. Kasi matanda na sila eh. Lahat na ganun. Huwag na natin ikulong ang mga matatanda. Di ba? Mga natandang tsumugi, may mga matatandang gumawa ng iba-ibang krimen, huwag na natin silang ikulong. I-house arrest na lang natin. Kasi matanda na eh. Di ba? Kaya, etong sasabihin ko sa inyo, wala sa katandaan yan. Mawawala lang. Ito ang katotohanan. Nawawala lang ang kasalanan ng isang tao once na siya ay mamatay. Doon lang magtatapos yun. Na hindi mo na siya po pwedeng usigin kapag siya ay namatay na. Tapos na ang lahat. Yun lang ang paraan para si Duterte ay hindi na usigin, hindi na pagbayarin sa kanyang mga kasalanan kapag siya ay patay na. Real talk tayo. Yan ang sinasabi sa Biblia, maging sa batas ng tao.
Hindi mo na po pwedeng usigin ang taong namatay. Hindi mo pwedeng ilagay sa anak yung kasalanan ng tatay. Hindi mo pwedeng sabihin na patay, halimbawa, patay na si halimbawa lang, no, namatay na si Duterte. Huwag naman sana, no, knock on wood, ayokong mamatay si Duterte kasi gusto ko humaba ang buhay niya para mapagbayaran niya ang kanyang makasalanan. Gusto ko humaba ang buhay niya until 150 years old para talagang feel niya na mapagbayaran ang lahat ng kasalanan niya, no? So, mga kaibigan, itong sasabihin ko sa inyo, itong si Duterte, no, guys, matanda na siya. So, kapag siya ay namatay at yung kanyang crime against humanity, hindi mo yan pwedeng ipasa sa anak niya. Bawa, yung pinakamatandang anak niya, si Pulong. Si Pulong. Hindi mo pwedeng sabihin, oy, Pulong. Si Pulong yung natin, kakasuhan natin kasi dapat magsisi ka sa kasalanan ng tatay mo. Kakasuhan ka kasi yung tatay mo ganito. Tsumugi, 30,000 ang namatay. Hindi mo pwedeng sabihin yun. Kasi yung kasalanan ni Duterte, nabaon din, namatay din kasama niya sa hukay. So, hindi mo yan pwedeng isisi sa kanyang anak ang mga nagawa niyang kasalanan. At hindi mo pwedeng singilin ang kanyang anak dahil sa kasalanan na nagawa niya. So, yun lang ang paraan, mga kaibigan, para hindi siya mapanagot kamatayan. Pagpatay na siya, doon lang siya hindi mapapanagot. Hanggat buhay siya, matanda man yan, kailangan pa rin niyang managot. Dahil walang tanda-tanda, walang bata-bata pagdating sa kasalanan. Pero syempre, mga 7 years old, mga sa batas natin, edad hanggang 15, wala pang yan, hindi pa, kumbaga, hindi pa nakukulong. DSWD lang. Pero kapag meron ka ng kaalaman, no, may kaalaman ka na sa ginawa mo, kahit ikaw ay 15 years old, ay ang gagawin sa'yo, pa rin, no? Kailangan mo pa rin ng DSWD at pagdating mo sa tamang edad, doon, pwede ka nang ikulong. So, eto mga kaibigan, no? Itong nangyari kasi kay Duterte, isang reason din kung bakit hindi pinayagan, no, yung interim release. Although sinasabi na ni Harry Roque na sure, no? Si Harry Roque, guys, pahiya siya Napakarami ng mga DDS na inuto nila ang mga DDS. Kasi alam kasi nila na ang mga DDS ay uto-uto. Inuto nila, guys. Niloko nila ang mga DDS na makakalaya na daw si Digong. Aba, yung iba naman, nakita ko, yung iba nag-post tuwang-tuwa. At yung iba naman talaga, mga kaibigan, ay nagdidiwang na. Kasi makakalaya na daw si Digong. Ngayon, fake news. Ang hindi ko naman maintindihan sa mga DDS, paulit-ulit na lang silang binubudol at niloloko ng mga DDS vloggers, ng mga influencers, ng mga DDS, pero patuloy-tuloy pa rin sila na naniniwala sa mga sinasabi ng mga DDS vloggers at influencers. Hindi ko maintindihan, bukok ba talaga kayo? May DDS ba dito? Sagot nga kayo. Yung mga DDS dito, sumagot nga kayo. Talaga bang ipinanganak kayo? Inborn ba talaga kayo ng mga bugok at mga tanga? Sumagot nga kayo. Bakit pa ulit-ulit yata kayong niloloko ng influencers sa mga DDS ay patuloy pa rin kayo na naniniwala? Pero mo guys, ang dami lang natutuwa ng mga DDS kasi makakauwi na daw si Digong. So, ano nangyari sa inyo? Nga. Nakahiya kayo.
hindi pinayagan ang interim release. Bakit naman kasi kayo papayagan? Eto nga, pinapakita nyo. Rebellion. Hindi nga kayo marunong sumunod eh. Nakita ng ICC na hindi pwedeng palayain si Duterte. Dahil nakita niya kung gaano kayo ka-wild. Nakita niya na hindi kayo marunong sumunod sa batas. Kapag pinalaya nga naman si Duterte, wala na yan. Hindi nyo na yan pababalikin. At hindi nyo na yan mapupuntahin sa trial. Ang ICC, hindi nyo maluloko yan. Dahil ang ICC, matatalino yung mga judges dyan. Hindi yan kara na bugok. Matatalino ang mga judges dyan. Maraming mga mga doctorate, larangan, iba-ibang specialization ng law, ng batas. Matatalino yan, hindi yan katulad ni Sara Duterte na bubuk. Kaya hindi niyo malulokong sa pamagitan ng pagpaiyak-iyak ninyo sa dahig. Hindi niyo yan maluloko sa pamagitan ng mga paawa effect ninyo sa dahig. Yung mga ginawa ninyo sa dahig, yun pa kamo ang naging cause para hindi payagan ng ICC ang interim release ni Duterte. Tama ka, ready to serve, DDS pasimuno ng fake news. Correct ka dyan. Pasimuno ng fake news ang mga DDS. Tama ka dyan. Gnarly Festin, kayong mga DDLs, manahimik na kayo. Correct, no? Manahimik na sila. Yan. Kaya ito mga kaibigan, no? Itong ginagawa ng mga DDS, na patuloy silang gumagawa ng mga fake news. Okay, so guys, patuloy ang fake news, everyday fake news. Wala silang ginagawa, guys, kundi puro fake news. Diba? Yan. Tapos, isa rin mga kaibigan, sa pinaka-reason, no? Isa rin, kung bakit talagang hindi pinayagan itong si Duterte. Kasi nakita guys na kahit yung Senado ginagamit para ipagtanggol si Duterte. Tingnan niyo mga kaibigan mas nauna pang maglabas ng resolution about the interim release of Duterte, na palayain daw si Duterte at i-house arrest na lang. Mas nauna pa nilang ginawa na maglabas ng resolution kaysa tumulong sa nangyari sa Cebu. Tingnan mo yan mga kaibigan, mas nauna pa magtanggol si Duterte kaysa tumulong sa mga kababayan na nasalanta. Tingnan mo yan, so nakita din yan ng ICC. Tapos yung sinasabi ni VP Sara Duterte na hinihimok niya yung mga DDS magpunta daw sa dahig at i-break daw nila ang jail at palalayain nila si Duterte. So yung mga ganyan mga kaibigan, mga ganyang klase ng statement, hindi yan nakakatulong. Kaya kung meron dito, kung bakit hindi mapapayagan sa interim si Duterte, walang iba yan, kundi si Sara, ang kanyang mga kapatid, ang kanyang pamilya, ang mga DDS. Sila ang may kasalanan kung bakit hindi mapayagan ng ICC si Duterte para sa interim release. Sila ang may gawa. Dahil sa kanilang mga statement na pinapakita nila, mga guys, no, kung gaano sila ka-wild, kung gaano sila kasasabang mga tao na hindi sila marunong sumunod sa batas. Diba? So, mga kaibigan, no? Pag-usapan din natin, guys, no, itong pinaplano ng mga DDS.
Alam niyo ba guys, naghahamon na naman ang mga DDS, no? Naghahamon. People power daw guys. Oh, people power. Naghahamon na naman ang people power. Diba? So, tignan natin yung ano nila, yung paghahamon nila, people power Ngayong October guys people power daw. Natin yun. Hindi na, wala talaga silang kadala-dala sa kanilang people power. Na alam naman nila na wala silang people. Pero sige pa rin sila sa kanilang sinasabing people power. Na wala naman silang people. Yan. So mga kaibigan, no? Ito mga kaibigan, meron daw mga barko, 5 barko daw, galing daw sa Visayas at Mindanao, napupunta daw sa Luzon. At si Chavit Singson daw, sabi si Chavit Singson daw, mga kaibigan, ang magpupondo, no? Magpupondo rito. Yan. So, rumors, ito mga kaibigan, rumors are circulating online that the supporters of former leader Rudy Duterte and incumbent Vice President Sara Duterte wants to destabilize the government for their self-interest and to stop the investigation of flood control scam since 2016. DDS groups in Mindanao is requesting to dating Governor Chavit Singson for ships to travel in Luzon to destroy the Malacanang Palace in October 12, 2025. Oh, October 12. Ano na ngayon? 11 ngayon, di ba? O bukas na ito. So, ayan Yan guys At may nagsabi pa sabi ng isang DDS, kapag hindi daw nagtagumpay ang October 12, magiging bloody daw ang October 30. Yan po ang kanilang yan po ang kanilang mga pronouncement, mga kaibigan, no, na sila daw po ay mag-people power. So, itong mga DDS na ito, mga kaibigan, wala silang kasawa-sawa, no? Wala silang kasawa-sawa sa pagpapabagsak sa ating gobyerno, no? Hindi kasawa na pabagsakin ang ating gobyerno, mga kaibigan, kahit wala naman silang people. Guys, ilang beses na nilang ginawa yan. Napapahiya na lang sila, di ba? Minsan nga, remember, nanawagan sila, EDSA tayo, EDSA. Huwag tayong umalis ng EDSA. Sino ang nasa EDSA? Puro vloggers. Puro vloggers nila. Walang tao, walang people. Sila-sila lang mga vloggers. Tapos nag-away-away pa sila kasi nagkaroon ng mga dugasan pagdating sa donation. Nagkaaway-away pa. Diba? Yan po mga kaibigan, kitang-kita natin dito na itong mga DDS na to, mga kaibigan, ay wala talaga, no? Wala talaga itong mga to, guys. Ito. At isa rin, guys, no, sa ito natin isa rin guys sa DDS, no? DDS ay itong si Barsaga. Itong si Kiko Barsaga, no? At ang sabi nga ni Kiko Barsaga, mga kaibigan, ay ito nga, magiging daw, no? Magiging madugo nga daw, guys, no? Ang October 30, kung hindi nga daw bumaba si Pangulong Marcos. October 12 yung sinasabi nila, bukas na yun, di ba? Bukas na yun, guys. Yan. So, ginagawa po ng lahat ng ito, mga kaibigan, ginagawa nila lahat para lang talagang matanggal ang ating Pangulo. So, ito guys, sa totoo lang, no? Si Sara Duterte, na galit. Sa tingin nyo, bakit parang galit na galit si Sara kay PBBM? Ang ginagawa ni BP Sara ngayon ay sinasabi niya dahil
Dahil nga daw sa ICC, dahil daw dinala daw si tatay niya no, sa ICC. Pero ang totoo mga kaibigan, hindi naman dahil sa ICC, kaya siya galit na galit. Alam niyo ba bakit siya galit na galit? Gigil na siya kay PBBM dahil sa sobrang atat na makaupo sa Malacanang pero hindi niya magawa. Kaya sobrang gigil na gigil si VP Sara Duterte kay PBBM. Halos gusto niya, kung pwede lang puntahan niya sa Malacanang, hilahin niya pa palabas ng Malacanang para siyang umupo, gagawin niya talaga. Sobrang gigil na gigil siya, mga kaibigan, para makuha niya ang pwesto ni PBBM. Ganyan po siya ka-desperate. At bakit siya desperate na kunin ang pwesto ni PBBM? Kasi para pagtakpan ang lahat ng kanyang mga kasalanan. Alam naman natin, di ba, patong-patong yung kaso ni Sara Duterte na hindi inaksyonan ng ombudsman noon, si Martires. Di ba pinatulog lang yung mga kaso, hindi inaksyonan Kasi nga si Martires ay appointed ni Duterte. At inilagay talaga dyan si Martires ni Duterte para magproteksyon sa kanya. Malinaw yan guys, kasi kita niyo lahat ng ikinaso kay Duterte, kay Pulong, wala, hindi gumalaw. Hindi gumalaw sa ombudsman. Kinasuhan niya ni Trillanes, hindi gumalaw yung kaso. Si Sara Duterte, kinasuhan din. Hindi rin gumalaw ang kaso. Kasi nga si Martires, appointed ni Duterte. Kaya yan ang isang matinding dahilan kung bakit galit na galit si Sara Duterte at gusto na niyang agawin ang pagiging presidente kay BBM. Kasi alam niya na ito lang ang dapat niyang gawin, ang makakaya niyang gawin mga kaibigan, pang-aagaw ng pwesto. Alam niya na once na naagaw niya ang pwesto kay BBM, hindi na siya makakasuhan kasi meron siyang immunity. At hindi rin siya pwedeng ma-impeach kasi kukontrolin niya ang Kongreso. Knowing Rodrigo Duterte, kinontrol niya ang Kongreso at ang Senado. Diba? During the time of Duterte, hindi naman independent ang Congress at ang Senate. Ang Congress at ang Senate, during the time of Duterte, ay hawak niya sa leeg. Remember mga kaibigan, pag merong mga hearing patungkol sa anak niya, anong nangyari? Nagbabaliwala, di ba? Naglabas pa siya ng memorandum. Bawal na imbitahin ang kanyang mga secretary, ang kanyang cabinet members, bawal imbitahin sa Blue Ribbon Committee. Tapos, tinatakot yung mga witness, lahat-lahat, matitigil, para itigil na yung investigasyon. Si Gordon tinakot. Si Manny Pacquiao inaway. Yung ginagawa, guys, alalahanin yung mga ginawa ni Duterte nung siya pa ang Pangulo ng Pilipinas. Walang pwedeng mag-imbestiga sa kanyang mga anak, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kaalyado. Walang pwedeng mag-imbestiga kasi ginawa lahat ni Duterte para proteksyonan. Kahit nga si Michael Yang, prinoteksyonan. Diba? Kaya ngayon mga kaibigan, kung mapapansin niyo, malakas na ang loob. Si Trillanes, malakas na ang loob. Anong ginawa ni Trillanes? Nagsampa agad ng kaso. Kasi may bagong ombudsman na. Nagsampa agad ng kaso. At anong sabi ni Remulla? Ang gusto ni Remulla, sige, magsampa kayo ng kaso, kailangan may ebidensya na kayo, kailangan nakakalap na kayo ng ebidensya. Hindi pwedeng magsasampa lang kayo ng kaso tapos wala kayong ebidensya. Kami pa ang magkakalap ng ebidensya. Hindi pwede yan. Kasi ang gusto ngayon ni Ombudsman Remulla, kung magsasampa kayo ng kaso, siguraduhin nyo na meron na kayong mga ebidensya. Bakit? Kasi sa sobrang dami ng mga kaso ngayon na aasikasuhin ng ating ombudsman,
malaking ano yan, malaking trabaho sa kanila kung sila pa maghahanap ng ebidensya. Kaya ngayon, ang sinasabi ni Ombudsman Remulla, okay, pwede magsampa ng kaso. Kahit ilang kaso pang isampa nyo, provided meron kayong ebidensya. Para konting ano na lang sila, di ba? Pag-aaral. At hindi na sila yung mag-gather ng evidence. Di ba? Magandang ano yun kasi mapapabilis yung paggulong ng mga kaso. Diba? So, dito natin makikita mga kaibigan kung sino ang may mga ebidensya. At kitang-kita natin, si Trillanes, may ebidensya. May ebidensya siya. Diba? So, kinasuhan na niya si Duterte, si Pulong. Kinasuhan na, guys. Plunder. At may ebidensya siya. Yan ang tao na hindi ngawa na ngawa. Aksyon. May ebidensya. Ay, tingnan mo, Sara Duterte. Tingnan mo yung mga tao na nagdidiin kay Martin Romualdez. Tingnan mo mga kaibigan na, sa sobrang dami nila, Sara Duterte, Pulong, Baste, Chis Escudero, Jinggoy, Joel Villanueva, sa dami nila mga kaibigan na dinidiin nila si Martin Romualdez. Ni isa sa kanila, walang nakapagpresenta ng ebidensya. Ni isa sa kanila, wala man lang nag-file ng kaso. Kasi wala nga silang ebidensya. At yung kaisa-isang witness nila, aba, wala na. Wala na. Nagtatago na. Siguro na-realize niya, naku, hindi ko to kayang panindigan, magtatago na ako. Di ba? Pero itong si Trillanes, pag sinabi niya, ay, ito, may ano yan, ganito ang ginawa niya, plunder case yan, ganyan. Sampa ng kaso. Kasi may ebidensya. Di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ang tao na may ebidensya, hindi ngawa ng ngawa. Puro lang publicity, puro lang pa social media, panini. Ang tao na may ebidensya, aksyon. Sampa ng kaso. At anong sabi ni SOJ? Kung magsasampa kayo ng kaso, siguraduhin nyo, matibay ang ebidensya nyo. Dahil kapag nagsampa lang kayo ng kaso at walang ebidensya yan, ibabasura yan. Tama naman, di ba? Ibabasura talaga yan. Kaya kung magsasampa kayo ng kaso, samahan nyo ng matibay na ebidensya para hindi maibasura. Di ba? Yan yun, no? So tayo dito, hindi tayo magdidepensa ng kurakot. Sinasabi ko nga sa inyo, hindi tayo magdidepensa ng kurakot. Ididepensa natin dito yung tama. Kung ano ang tama. Hindi ko sinasabi sa inyo ngayon na totally walang kasalanan si Martin Romualdez. Kasi wala pa namang investigation, hindi pa naman natin alam. Pero hindi ko rin masasabi sa inyo ngayon na may kasalanan siya. Kasi wala pa namang investigation, wala pa namang verdict. Ni wala pa nga kahit isang ebidensya laban sa kanya. Alam niyo ba na walang nagtuturo kay Martin Romualdez? Yung mga city engineer, yung mga district engineer, yung mga nasa USEC, ASEC ng DPWH, hindi siya tinuturo. Walang nagtuturo sa kanya. Iisa lang ang nagturo sa kanya. Yung si Gutesa na ayaw nang humarap dahil marahil na-realize niya na naku, hindi ko to kayang panindigan. So magtatago na lang ako. Marahil na-realize niya na kapag tinanong nga naman siya o kinross-examine siya, malalaman na nagsisinungaling siya, contempt. Mako-contempt siya. Diba? Pero,
yung mga nag-aakusa kay Speaker Martin Romualdez. Ang daming ebidensya para sa kanila. Tinuturo sila ng mga engineer, tinuturo sila ni Alcantara, tinuturo sila ni Bryce, tinuturo sila ng USEC, ng DPWH. Yung mga nag-aakusa kay Martin Romualdez, tinuturo sila ng mga taong involved sa flood control. Pero wala man lang ni isa nagturo kay Martin Romualdez. Yung si Gutesa lang na ngayon ay ayaw nang humarap dahil takot. Dahil marahil ay hindi niya kayang panindigan ang kanyang bintang. O, di ba? Kaya mga DDS, sinahamon ko kayo. Gusto niyong makulong si Martin Romualdez? Hanap kayo ng ebidensya, sampa kayo ng kaso. Sampa niyo yan sa ombudsman. Maghanap kayo ng ebidensya, china-challenge ko kayong lahat. I challenge you all, mga DDS. Maghanap kayo ng ebidensya. Siguraduhin nyo lang na hindi nyo gawa-gawa at hindi tanim ebidensya. Dahil hindi naman tanga at hindi naman bobo si Ombudsman Boyeng Rimulya para hindi malalaman ang inyong ginawa. Di ba? Wala kayo. So, di ba? May katotohanan ang sinasabi ko, di ba? May katotohanan ang sinasabi ko. Ang hirap sa inyo mga DDS, hilig kayo sa fake news. Pag may sinabi, yung isa nyong vlogger o yung isa nyong influencer o yung isa nyong yung kapwa nyong DDS, ay naniwala agad kayo. Kasi mga bugok kayo. Nahilig kayo sa fake news. Hindi pa talaga kayo nadadala. Na palagi na lang kayong nabubuko na fake news. Ang daming nabuko sa inyo na fake news kayo eh. Katulad na lang ng pinakalat nyo. Oh, ito ba yung bagong ombudsman nyo? Oh, binigyan daw ng papel si Alcantara. My God! Kamukat-mukat mo, ni-reverse pa lang video. Ang video, makikita, nasa Rappler. Ikumpara mo yung video na nag-viral na sinasabing si Boyeng Rimulya daw ay may binigay na papel kay Alcantara. Ikumpara mo yung video na yon doon sa tunay na video ng Rappler. Kitang-kita. Ni-reverse ang video. Ganyan kayo ka-news. Kaya kita nyo, ano nangyari sa inyo? Oh. Ang masama pa nito, damay pati yung mga mabubuting tao sa Davao at sa Mindanao. Damay dahil sa mga kabugukan nyo, sa mga kalokohan nyo. O kita nyo, anong nangyari sa inyo? Oh. Sunod-sunod yung trahedya nyo. October 2, nagkasunog. Tapos hindi isama yung lindol sa Cebu. Sabi nila, maraming baluarte daw ng DDS. Hindi na natin isama yun. Sa Davao na lang. Nagkasunog, October 2. Pagkatapos, nilindol. 7.4. Pagkatapos, ano nangyari? Pangalawa, 6. Biruan mo sa isang araw, 2 beses nag-strike lindol sa Davao region. Tingnan mo yan.
Yan ha, tingnan nyo ha. 7.4, 9:43 a.m. Davao Oriental, no? October 10, 9:43 a.m. 7.4 Davao Oriental, 'di ba? So, kitang-kita rin malakas ang lindol, no? Sa Davao City, pati Davao City, syempre magkakaano lang yan eh. Mga 1 oras lang ang pagitan yan sa biyahe. Tapos, nung 7:12 p.m., 6.9 magnitude. Doon uli, Davao Oriental, naramdaman din sa Davao City. The same date, October 10, 2 beses niyanig ang Davao City. Ang epicenter ay Manay, Davao Oriental. Nagdadamay yung mga taga Mindanao dahil sa mga kalokohan nyo, mga DDS. Dahil sa kalokohan ng inyong idolo, nadadamay pati ang buong Mindanao. Diba? Yun ang katotohanan. Dahil sa kalokohan ng mga DDS, nadadamay pati ang buong Mindanao. Tapos nagkasunog ulit. Nagkasunog ulit. Diba? Grabe ang disaster nyo ngayon. Alam niyo ano yan eh. Kino-call out kayo. Kino-call out kayo. Bago na daw kayo, no? Pakita natin yung ano Ito, Sara Duterte. Diyos na po si Paco mo. Sabihin ko, lightning. Busin mo ito. Sunugin mo lahat ng mga irigit. Akala ko ba mahirap doon si Jesus Christ? Kung mag-painting last chapter. Kita mo yung painting ng last chapter. Kala mo ng pista ang mga buwag. Yung pala nag-inuman lang. Mag-last chapter ba si Jesus Christ for 3 dyan parang may Diyos pero pupuntin mo pula dito. Kung pintin mo si Jesus Christ, huwag kang happy nito. Meron kong tao na patay ang kinabukasan o ka na kung ito pa magtawa-tawa dyan. Kalukuhan. Who is this stupid guy? Stupid ito lang itong putal. They can drag me to hell. Sabi din nila doon, ako pa rin yung presidente ng impyerno. Drag me to hell. Go ahead. Ako pa rin. Sabi niya, ano sabi ni Sara? Pagdating pa rin doon, ako pa rin ang presidente ng impyerno. Sabi ni Sara, drag me to hell. Yung mga pronouncement niya na puro mga drag me to hell, guys, kinonfess niya. Siya yun. Kaya nga sabi ko sa inyo si Sara Duterte, kailangan niyang ma-deliver from the power of darkness. Nilulukuban na siya ng masamang espiritu. Nilulukuban na siya ng puwersa ng kadiliman. Nasa kanya na guys, sa kaloob-looban ni Sara Duterte. Kaya nga, di ba, kita nyo guys, ang tindi ng puot sa puso niya. Na kung titingnan natin, wala naman siyang karapatan na magkaroon ng puot kay PBBM, kay Speaker Martin. Ang tindi ng puot sa puso niya. Guys, yan yung mga sinasaniban. Sabi ko nga sa inyo kahapon, di ba, yan yung mga napoposes na i-exorcist. Ang tindi ng puot sa puso niya. Magtanong kayo sa kung naniniwala kayo sa Diyos magtanong kayo sa mga pastor, magtanong kayo sa mga pari, magtanong kayo, no? Sa mga minister ninyo, magtanong kayo. Ano ang quality, ano ang katauhan ng isang tao na sinasaniban ng dyablo?
Number one na ugali. Number one na ugali ng isang tao. Mapagtanim ng galit. Maraming puot. Punong-puno ng puot sa puso. Yan ang number one. Possessed by the devil. Kailangan ni Sarah ma-deliver. Kailangan niya ng deliverance from the power of darkness. Dahil kinokontrol na siya ni Satanas. Real talk lang tayo dito, guys. Si Sara Duterte ay kinokontrol na ng Diablo. Kaya lahat ng kanyang naisip, lahat ng kanyang mga, yung nasa puso niya, galit. At hindi niyo ba napapansin pag nagsasalita siya? Puro panghihikayat na magalit. Magalit kay Marcos, magalit sa gobyerno. Wala na siyang guys, wala na siyang masabi na maganda. Puro galit, hatred. Alam niyo mga DDS, ang hirap kasing magsabi sa inyo kasi parang hindi yata kayo nagbabasa ng Biblia eh. Tsaka parang wala naman sa inyo yung pagsisimba, hindi naman kayo spiritual na tao. Sa tingin ko kayo yung mga erehes, no? Mga walang Diyos. Kasi yung inyong iniidolo walang Diyos eh. Ang hirap ipaabot, ang hirap ipaintindi sa inyo kasi hindi nyo ako magigets dahil wala naman kayong alam sa Bible eh. Hindi naman kayo nakikinig ng mga sermon ng pare, ng pastor. Mahirap ipaintindi sa inyo. Kaya nga di ba sinasabi sa Bible, tanggalin mo yung galit, yung hate sa puso mo. Kaya nga tinuturo sa Biblia, love your enemies. Mahalin mo ang iyong kaaway at gawan mo ng mabuti ang mga tao na gumagawa sa iyo ng masama. Yan ang mga tinuturo sa Biblia. Pero hindi nyo alam yan. Kasi hindi nga kayo hindi kayo maka-Diyos. Hindi kayo nakikinig ng mga sinasabi sa inyo. Siguro nagsisimba kayo pero wala lang, nasa simbahan kayo, iniisip nyo. Nako, ano kayang magandang mamaya o ulamin? Ay, nasa simbahan kayo pero hindi kayo nakikinig. Pumupunta kayo sa churches pero hindi kayo nakikinig at hindi nyo naiintindihan ang sinasabi ng pare o ng pastor. Sa totoo lang, yun ang katotohanan. Magnanakaw? Sabi nung isa, mahal ko daw yung magnanakaw. Magnanakaw? Kung sa magnanakaw lang, sino ba ang umamin na nagnakaw? Di ba si Duterte? Sabi ni Duterte, marami rin akong nanakaw. Ubus na nga lang. Naniwala ka na ubus na, ninakaw niya? Eh, kita mo, nakakapagbayad siya ng milyon-milyon monthly kay Kaufman. Paano maubos ang ninakaw niya? Kung nakakapagbayad siya ng milyon-milyon. Madaming pera si Duterte, maraming nanakaw. Pulong Duterte, 52 billion. Nag-iisang congressman mula noon hanggang ngayon na may 52 billion. Tingnan mo yan. Grabing nakawan, di ba? Sara Duterte, during her time as a mayor, 2.9 billion confidential funds lang yon. Saan na nilagay ang 2.9 billion ni Sara? Madaming plug sa COA. Nung naging vice president, ay naku, lalo. Kung sa nakawan lang din, wala nang hihigit pa sa pagnanakaw ng mga puon mo, ng mga idolo mo, ng mga Duterte. Diba? Ay si PBBM, wala naman siyang kaso na may ninakaw. Wala siyang ganun. Yung pinapaniwalaan yung Chavit season na plunder case.
Tingnan nyo nga kung sino yung nasa listahan ni Napoles. Walang Bongbong Marcos. Sino yung mga nasa listahan? Andun, Jesus Cordero, Jingo Estrada, Ramon Revilla, at marami pang iba. Joel Villanueva, marami pang iba. Walang Bongbong Marcos. Oo. Kaya pagdating sa nakawan, wala nang hihigit pa sa mga puon ninyong Duterte. Kaya nga siyang nanalong the most corrupt person in 2017. Nanalo siya 2017, most corrupt person of the year. Kaya wala kayong maipagmamalaki, mga DDS. Wala kayong maipagmamalaki, mga DDS. Pagdating sa nakawan, wala nang hihigit pa sa pagnanakaw ng mga idolo niyo. Remember the Parmali? Remember, mga Diskaya? Kailan nag-umpisa magnakaw? 2016. 2016, nag-umpisa na magnakaw ang mga Diskaya. Anong taon yon? Duterte. Kaya wala kayong may pagmamalaki. Pagdating sa nakawan, wala nang hihigit pa sa pagnanakaw ng Duterte nyo. Kaya nga, di ba, ayaw niyang pakita yung kanyang bank account. China-challenge siya ni Trillanes, ayaw niyang ipakita ang kanyang bank account. Kasi alam niya, nagnakaw siya. O, diba? Pati yung Sara Duterte niyo. Umamin siya, ha? Na sabi niya, totoo yun, meron talagang mga ganung bank accounts. Madami yun. Sabi pa niya, madami yun. Pero hindi ko alam kung paano napunta doon yun. Hindi rin alam ng bangko. My God. Bank accounts mo, nakapangalan sa'yo, hindi mo alam paano napunta doon. Huwag kami. Hindi kami tanga. Hindi ka pwedeng magkaroon ng bank accounts na hindi ka nag-open. Kaya, alam nyo, mga DDS, niloloko nyo lang yung sarili nyo. Niloloko nyo ang sarili nyo, pinapaniwala nyo ang sarili nyo na walang kasalanan ang mga idolo nyong Duterte. Gayong kayo mismo, alam nyo na ang mga idolo nyong Duterte ay napakaraming ginawang pagnanakaw. O, diba? Make sense? Ganun lang yun eh. No? Huwag nyo nang lokohin ang sarili nyo. Maawa kayo sa mga apo nyo, sa mga anak nyo. Maawa kayo sa next generation. Huwag nyong ipagtanggol ang mga magnanakaw. Huwag nyong ipagtanggol ang mga mamamatay tao. Huwag nyong ipagtanggol ang mga magnanakaw, ang mga mamatay tao. Huwag nyong ipagtanggol yung mga killer. Huwag nyong ipagtanggol yung mga bastos, yung mga palamura. Huwag nyong ipagtanggol yung mga tao na katulad ng mga Duterte na walang Diyos na pati Diyos minumura. Huwag niyong ipagtanggol ang mga bastos at mga erehes. Maawa kayo sa pamilya niyo, maawa kayo sa anak niyo, maawa kayo sa mga apo niyo, maawa kayo sa mga henerasyon ninyo na darating pa. Magambaan kayo. Ang gaba, dili good magsaba. Diba? Remember that. Ang gaba, dili good magsaba. Ugma na anana sa imong pertahan. Wa ka nakabantay, wa ka kabalo na ana ang gaba sa Ginoo. Tanawa na nahitabo sa inyo sa Davao City. 2 beses niyanig. Ang ano pa nito, pati yung mga mabubuting tao diyan nadamay. May mga tao diyan na mabubuting tao, mabubuting kalooban na mga hindi katulad ninyo nadamay dahil sa inyong mga kalokohan, mga DDS. Diba? 2 beses niyanig ang Davao City. 7.6 7.6 7.4
Magnitude. October 10, 9:43 a.m. Pagdating ng gabi, 7:12 p.m., 6.9 magnitude. Tingnan mo yan, 2 beses niyanig ang Davao City. Wake up call sa inyo yan. Tumigil na daw kayo sa ginagawa niyong pagpapabagsak sa gobyerno. Tumigil na daw kayo sa ginagawa niyong mga kalokohan. Dahil hindi niyo pwedeng mapabagsak ang gobyerno. Tumigil na kayong mga DDS sa ginagawa niyong mga kasalanan. Diba? Ano mga DDS, tumigil na kayo sa mga ginagawa ng kasalanan. Baka mamaya, pag pinagpatuloy nyo lang yan, ewan ko sa inyo kung ano ang mangyayari sa inyo, baka mas higit pa. Magsitigil na kayo sa ginagawa nyo. Ano, mga DDS, no? Tatawanan lang kayo ni Attorney Claire. Attorney Claire, tawanan mo nga itong mga DDS na to. Cute-cute ni Attorney Claire. Ang cute-cute ni Attorney Claire, no? Ang cute-cute niya talaga, no? Napaka-cute ni Attorney Claire. Ang cute niya. Sabi ni Carmelita Torrejos, kaya isa pa yung reason atat na atat siyang umupo. Merong pleasure dahil malaki na ang investment sa kanila. Examples, trolls, fake news peddlers, candidates nung May election. Tama ka dyan, no? Marami, ano sila parang ando na yung nakatatag na sila ng systematic yung sistema nila, no, sa kanilang troll farms. At ang kagandahan nito ng troll farms sila, with cooperation of China. Ang dami nilang pambayad, no? Tapos yung kanilang mga DDS vloggers, di ba? Pabalik-balik ng China. Sila doon, nagsiseminar, no? Libre lahat yun. Pati yung stay nila doon, libre lahat. Pagkain, may allowance pa. Pagdating dito, yan, umpisa na nilang sirain ng gobyerno, sirain si PBBM, manira, kung ano-ano, no? Sirain ng gobyerno, pabagsakin ng gobyerno para si Sara ang iupo. Malinaw na malinaw yan. Bakit gusto ng China yan? Kasi sumasakit yung ulo nila kay PBBM. Kasi si PBBM, pinaglalaban niya ang West Philippine Sea. Gustong-gusto ngayon gawin ng China, magtayo na, no? Tayuan ng military bases na naman. Guys, no? Yung sa West Philippine Sea. Tatayuan na naman nila yan. Kaso, lumalaban yung Pangulo natin. Ipinagtatanggol ng Pangulo natin. Kaya sumasakit yung ulo nila, hindi nila magawa. Kaya kailangan nila ng kandidato na katulad ni Sara Duterte na hawak nila sa leeg. Na pag sinabing, oy, amin to, huwag kayo dito. O sige, sa inyo na yan. Sara Duterte, tuta, hawak sa leeg ni Xi Jinping. Hawak sa leeg ng China. Katulad ng tatay niya. Tuta. Kaya sumasakit ulo nila kay PBBM. Kaya ang DDS at saka ang China,
mag-ano yan, combine force para pabagsakin ang Pangulo ng Pilipinas. Ano yan guys? Documented yan. May ebidensya yan. Matibay ang ebidensya yan guys. Na-research yan ni Senator Tolentino at saka na-research din yan ng ph.com, yung fact checker, guys, no, yung fact checker ito na pina-fact check nila at saka ni-research na bakit kakaiba yata ang movements ng mga accounts na to. Ang dami nilang nakita, guys, na ilang daan, no, na mga accounts na naka-base sa China na nagpo-post sabay-sabay patungkol sa paninira sa Pangulong Marcos. Pinopost nila yung pulburon video. Pagkatapos, inaangat nila si Sara Duterte. Anong nalaman? Anong nadiskubre? Galing China. Nalaman nila, hindi ito tao. Hindi ito tao. Kasi nalaman nila guys, no, yung pagpo-post sabay-sabay. Tapos, ang interval, 3 seconds, tapos post ulit sabay-sabay. Tapos 3 seconds, post ulit. Talagang pinaplug nila yung social media para i-post, no, na si PBBM daw ay bangag, gano'n, yung pulburon video. Tapos po-post nila si Sara Duterte, na si Sara ay ganito, ganyan. Yung build up, no, bini-build up nila si Sara Duterte. So anong nalaman guys? Ayon sa investigasyon, mga account from China. Troll farms from China. Combine, the DDS at saka China, combine sa paninira sa ating Pangulo. Kaya nga, mga kaibigan, talagang ang kakampi dito ng ating Pangulo natin at ang sambayan ng Pilipino. Nakita mo, kahit anong gawin nilang paninira sa Pangulo natin, hindi nila napapabagsak. Kasi ang sambayan ng Pilipino, ang kakampi ng ating Pangulo. Kaunti lang naman ang DDS eh. DDS, China, yan ang magkakampi. DDS tsaka China. No? Magkakampi yan. Si PBBM naman, tapos ang mamamayang Pilipino. Kaya hindi sila nagwawagi. Kasi, syempre, magwawagi ba naman sila? Mas marami tayo. Nandito tayo sa baluarte natin. Binubudol nila ang AFP, binubudol nila ang mga kapulisan, binubudol nila yung mga ibang sektor. Pati kakamping, pati dilawan, gusto nilang sumama sa kanila para pabagsakin si PBBM. Failure, a big failure. Ayaw sa kanilang sumama. Pati dilaw, pati kakamping. AFP, inoperan si Browner. Bilyon ang inoper kay Browner, ha? General Browner. Bilyones ang inoper sa kanya. Hindi siya pumayag. May integridad yung tao. May prinsipyo, may integridad. Hindi siya pumayag sa bilyon-bilyon na sinuhol sa kanya para magkudita. Diba? Kaya mga kaibigan, ang kakampi ng ating Pangulo ay ang mamamayang Pilipino. Ang DDS, ang kakampi nila China. DDS, China, combine sa paninira sa ating Pangulo. PBBM plus the Filipino people. Kaya malakas tayo. Kasi ang Pangulo natin, ang kakampi niya ay ang mga Pilipino. Diba? Mas malakas tayo guys. Dahil, syempre, tayo yung Pilipino, mamamayang Pilipino, nandito tayo sa Pilipinas. Tayo ang kakampi ng ating Pangulo, kaya malakas tayo. Diba? Yung mga DDS, si Sara Duterte, sino kakampi niya? China. Kaya, sorry na lang kayo ha. Pero kung hindi pa kayo magigising sa wake-up call sa inyo. Ewan ko na lang.
kung ano pang mangyayari sa inyo in the future. Nagkasunog sa Davao, October 2. Nagkalindol, October 10, 7.4. Noong gabi, nilindol uli, 6.9 naman. Pagkatapos, nagkasunog ulit sa Davao City. Saan ka nakakita nun sunod-sunod disaster nyo? Nagkasunog, nagkalindol nung umaga, nagkalindol nung gabi, nagkasunog ulit nung gabi. Saan ka nakakita nun? Sabi ko nga sa inyo mga kaibigan, hindi ako naniniwala sa coincidence. Hindi ako naniniwala sa mga coincidence na yan. Naniniwala ako, lahat ng nangyari sa mundong ito may purpose. May plano ang Diyos. Bakit ganon? Bakit sunod-sunod ang trahedya nyo? Kino-call out kayo mga taga-Davao. Ang masama kasi nito, madaming tao sa Davao City na matitino naman, nadadamay. Kino-call out kayo. Sara Duterte, kino-call out. Ang mga Duterte kino-call out. Yung mga DDS kino-call out. Yung inyong idolo, kung makapagsabi ng drag me to hell, na presidente daw siya ng impyerno, kung ano-ano pa, gigilit ng leeg, magpapahukay ng bangkay, papatapon sa West Philippine Sea. Kumausap ng assassin, papatsugi ng 3. Gosh, kung ano-anong sinasabi niya. Binigyan na siya ng blessings ng Diablo. Nilukuban na ang kanyang pagkatao ng masamang espiritu. Diablo na ang nagpapatakbo sa utak at sa puso ni Sara Duterte. Diablo. Alam nyo guys, kahit i-deny nyo yan, totoo yan. Diablo ang nagpapatakbo sa isipan at sa puso ni Sara Duterte. Hindi na normal. Hindi na normal, guys. Kailangan niya ng deliverance from the power of darkness. Under the influence na siya ng power ng darkness. Sa totoo lang, guys. She's under the influence of the power of darkness. Yan ang katotohanan. That's the truth and nothing but the truth. Yan ang katotohanan, guys, no? Although sa tapos na kapag magre-release ka. Dala. Okay. Ang galit ng Diyos. Kapo lumilindol, pag may earthquake, it is a sign ng galit ng Diyos. Kung saan nandun yung earthquake, nandun ang galit ng Diyos. God's wrath is in that place pagka mayroong pulindol. Basahin natin sa Hope. Na siyang naglilipat ng mga bundok at hindi nila nalalaman pagka nililiglig niya sa kanyang pagkagalit. Na siyang umuuga ng lupa sa kanyang kinaroroonan at ang mga haligi nito ay nagyayanig. Ang mga haligi ng lupa nayayanig pag nagagalit ang Diyos. Kaya po pag lumilindol, it's a manifestation of God's wrath. That is against the unrighteousness of men, sabi sa Biblia. Pagka po lumilindol, pag may earthquake, it is a sign na nagagalit ang Diyos. Pagka po lumilindol, pag may earthquake, it is a sign na nagagalit ang Diyos. Kung saan nandun yung earthquake, nandun ang galit ng Diyos. God's wrath is in that place pagka mayroong pulindol. Basahin natin sa Hope. Na siyang naglilipat ng mga bundok at hindi nila nalalaman pagka nililiglig niya sa kanyang pagkagalit. Na siyang umuuga ng lupa sa kanyang kinaroroonan at ang mga haligi nito ay nangayayanig. Ang mga haligi ng lupa nayayanig pag nagagalit ang Diyos. Kaya po pag lumilindol, it's a manifestation of God's wrath. That is against the unrighteousness of men, sabi sa Biblia.
Pagka po lumilindol, pag may earth, Yan. So, scientifically, pinapaliwanag no, kung bakit lumilindol. Sabi nga nila, Pilipinas, nasa ring of fire tayo, no? So, daming bulkan dito sa Pilipinas. Nasa ring of fire tayo, lindulin daw ang bansa natin. So, sa scientific, meron siyang explanation, no? May explanation. Meron daw mga platonic mga area no sa ilalim ng lupa na nagbabanggaan no na nagbabanggaan yung mga bato no tapos yung nagkukos siya ng paglindol. So meron siyang explanation sa science pero meron din siyang explanation sa Bible. So mga kaibigan, naniniwala ako na ang lindol, may lindol na talagang scientific at may lindol din na talagang gawa ng Diyos. Dahil sa kanyang galit. Guys, kung titignan niyo yung Bible, kung nagbabasa kayo ng Bible, maraming instances sa Biblia na niyanig niya ang lupa dahil sa kanyang galit. Okay, isang instance dyan, yung si Moses, nanggaling siya sa Mount Sinai. Kinuha na niya yung 2 tablets of stones na nandoon nakasulat yung the 10 Commandments. Ngayon, nakita ni Moses yung mga tao, mga Israelita. Sumasamba sila sa calf, no, sa baka, gintong baka na pinagawa nila kay Aaron. So, si Moses, dahil sa sobrang galit niya, itinapon niya yung 2 tablet ng stone na nakalagay doon yung the 10 Commandments. Galit na galit siya. Pagkatapos, anong nangyari? Galit niya, mga kaibigan, no? Sobrang galit ni Moses. Sabi niya, lahat ng mga naniniwala sa buhay na Diyos, dito kayo sa aking kanan. Yung mga hindi naman, dito kayo. Yan, sa kaliwa. Tapos mga kaibigan, doon, nilindol, niyanig ang lupa. Niyanig ang lupa, nagbagsakan ng mga bato, nahati ang lupa. Nahulog yung mga hindi naniniwala sa buhay na Diyos, nalaglag sila sa kaila-ilaliman. At yung sumama kay Moses, sila, yung mga nasave. So marami pong instances sa Biblia na yung mga pagyanig ay gawa ng Diyos at hindi scientific. Although naniniwala din ako na meron talaga mga scientific, no? Scientific na mga pagyanig, talagang nature. Pero meron ding mga pagyanig na talagang ginawa ng Diyos. Dahil sa kanyang galit, kino-call out niya itong lugar na to. Kino-call out niya na, hoy, ano ba yan? Tigil yun na yung ginagawa nyo. Hindi na maganda yan. No? So yan po mga kaibigan. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin na, ay ikaw bugok ka kasi talaga namang lilindol naman talaga ang Pilipinas dahil nasa ring of fire tayo. Marami tayong bulkan dito dahil ganyan-ganyan, nasa fault line tayo. Hindi mo pwedeng sabihin ganun. Dahil kahit totoo na nasa fault line tayo, maraming mga dito, no? Dahil nasa ring of fire nga tayo, kahit totoo yan, scientifically, pero meron ding explanation ng Biblia. Hindi mo pwedeng baliwalain ang Biblia. Dahil maraming instances sa Biblia. Magbasa nga kayo ng Bible, mga DDS, para naman maintindihan mo. Magbasa kayo ng Biblia. Maraming instances sa Bible na ang Diyos ang yumanig sa lupa dahil sa kanyang galit. Magbasa kayo ng Bible para alam nyo. Huwag yung puro lang kayo science, science. Oo, totoo ang science. Naniniwala talaga ako sa science. Pero naniniwala din ako sa Biblia.
Ikaw, ba't ka nandito? Bakit ka naging tao? Kung ang pinapaniwalaan mo ay science, ibig sabihin, nanggaling ka sa unggoy. Oh, nanggaling ka sa unggoy. Eh ako, ang pinapaniwalaan ko, creation. Yung nasa Bible, na ako ay nanggaling sa alabok. Hinulma. Si Adan. Si Adan ay hinulma. Gumawa ng tao ang Diyos. Hinulma niya si Adan. Gamit ang alabok, ang lupa. Pagkatapos, pinatulog niya, kasi nung nagawa na niya lahat, no, sa creation, nagawa na niya lahat, nandiyan na lahat yung mga kasama ni Adan, yung mga iba-ibang mga klase ng mga hayop, mga halaman, etc., etc., pero nakita niya may kulang. Nakita niya mukhang hindi masaya yung lalaki na kanyang ginawa. So ginawa niya, pinatulog niya si Adan. Pagkatapos, kinuha niya yung isang tadyang. At pagkatapos, siya ay nag-form ng babae. At yun, kanyang hiningahan. So, diba? So, kung ikaw sasabihin mo, science lang ang pinapaniwalaan mo at hindi ka naniwala sa Bible, iba. Ibig sabihin, naniniwala ka pala, galing ka sa unggoy. O excuse me, kasi hindi ako naniniwala na galing ako sa unggoy. Dahil mas naniniwala ako na ginawa ako ng Diyos according to His likeness. Diba? Baka kayo, mga DDS, gawa kayo sa unggoy. Kasi hindi kayo naniniwala sa Diyos. Science lang ang pinapaniwalaan nyo. Pero ako, naniniwala ako sa Diyos. Creation ang pinapaniwalaan ko. Creation. Ginawa ng Diyos ang langit at ang lupa. Diba? At noong ikapitong araw, siya ay nagpahinga. Parang si Digong, hindi na paligiran ng si Digong kasi noon, bawal i-expose, no? Bawal i-expose ang pagnanakaw. Remember, Parmali? Harap-harapang pagnanakaw. Anong ginawa ni Digong? Pinigilan niya ang investigasyon. Diba? Flood control project sa mga ghosts. Anong sabi ni Digong? Marami yan. Mga ghost flood control projects, sasabihin completed, pero wala naman pala. Binubulsa lang ang pera. Sabi yan ni Digong, kung napanood mo yung video, sinabi ni Digong yan. Anong sinabi ni Digong? Hindi daw niya kaya na isolve ang korupsyon sa Pilipinas kahit bigyan daw siya ng 20 years. Kaya sabi ni Digong, maghanap kayo ng Marcos. Sandali ipalabas ko sa inyo. Para makita nyo, ha? Sumuko si Digong, hindi daw niya kaya na labanan ang korupsyon. So sinabi niya, maghanap kayo ng Marcos. So hindi niya kaya hindi niya kayang labanan. So pinaghahanap na tayo ng Marcos. Ang kaso, nung nakakita tayo ng Marcos, hinalal natin, pinapabagsak naman niya. Kasi masyado siyang ano tawag doon? Yung na-miss niya yung kapangyarihan at saka yung pera, pagkakamal ng pera. So kaya pinapabagsak na si PBBM, no? Yeah. Napin ko para makita nyo. Okay, hanapin natin. So, sinukuan ni Digong ang Pilipinas. Ito. Ito guys. Pero sa batas na ito,
fellow will be elected in the generations to come. So anong sabi niya? Hindi daw niya kaya, no? Kahit bigyan daw siya ng 20 years, hindi daw niya kaya na labanan ang korupsyon. Ulitin natin. So, maghanap daw ng Marcos. Dito sa Pilipinas, gano'n, hindi ko talaga mahabol. Kaya ko, pero sa batas na ito, Constitution, even if you give me 20 years, I cannot do it. Maghanap ulit kayo ng Marcos. Or someday, somehow, somewhere, that fellow will be elected in the generations to come. So, ano niya? So, hindi niya kaya daw na labanan ang korupsyon. No? Isa pa. wala siyang solusyon. Hindi niya kaya. Basta hindi niya kaya. Inamin niya na inutil siya. China is claiming it. We Ito. ang DPWH, ang pinaka-racket dyan is yung Ghost Project. Ang DPWH, ang pinaka alam niya na ang racket, pinaka-rack daw sa DPWH ay Ghost Project. Alam niya. Pero kinonsinti niya ang korupsyon. Ang DPWH, ang pinaka-racket dyan is yung Ghost Project. So walang delivery Ghost Project. Maramihan yan, it's the regional director. Ipapalabas nila na may project ito at wala. O, ayan ha, kitang-kita niyo. Umamin mismo So, si Duterte ha. naman niya. Umamin mismo na anak. Ang tanong natin ngayon dito, nasaan ang 13,900 flood control projects na nireport ng kanyang DPWH secretary na natapos daw noong 2022? Kung inaamin niya na ang DPWH, ang racket dyan ay flood control, mga ghost projects, sasabihin meron, yung pala wala. Alam ni Duterte, inaamin niya na alam niya na maraming ghost projects. So paano na itong 13,900 na flood control projects na nireport ng kanyang secretary? Isa ba yan sa mga ghost projects? Ni wala man lang natanggal, secretary niya. Secretary niya natapos yung 6 na taon, hindi man lang niya tinanggal. Kasi nga, kasabwat si Duterte. Kaya nung panahon ni Duterte, walang alingas-ngas na may mga nagnanakaw. Wala kang marinig na may alingas-ngas na ay may pagnanakaw sa DPWH. Wala kang maririnig kasi nga ayaw niyang ilabas ang katotohanan. Tinago niya. Hindi niya nilalabas. Itinago niya ang pagnanakaw. Kaya nga, ang nangyari, lumala ng lumala. Tingnan mo yung mga Diskaya. Anong ginawa sa mga Diskaya? Inispoiled. Kinasuhan sila, di ba, ni Lumagi ng BIR. Kasi since 2017 hanggang 2021, hindi sila nagbabayad ng taxes. Nakita na hindi sila nagbabayad ng taxes. Pati yung 9 luxury cars na binili nila, wala rin taxes. Nakita, 2017 to 2021, libre sila sa taxes sa panahon ni Duterte. Hindi sila siningil. Kita mo yan? So, nangyari ngayon, kinasuhan sila ng BIR. Ganyan sila ganyan sila spoiled sa panahon ni Duterte. Inispoiled sila ni Duterte. Paboritong kontraktor ni Duterte. Kaya kung sasabihin yung, ay bakit sa panahon ni Duterte wala namang hindi naman siya napaligiran ng magnanakaw, wala namang alingas-ngas. Oo, kasi tahimik. Kasi nga, pati si Duterte, kasabwat. Pati si Duterte, nagnanakaw.
Ibig sabihin, kasama siya sa sindikato ng pagdanakaw. O hindi ba, inamin nga niya. Inamin nga niya eh. Marami din ako nanakaw. Naubos na nga lang. Ako hindi ako naniniwala na naubos ang ninakaw niya. Diba? Ang linaw guys, ang linaw ng sinasabi niya eh. Ang DPWH, ang racket dyan, ghost projects. Malinaw. Marami yan. Ulitin ko ha. Ang DPWH, ang pinaka-racket dyan is yung ghost project. So, walang delivery ghost project. Marami yan. Karamihan yan, it's the regional director. Ipapalabas nila na may project dito. Wala. O ayan ha, kita-kita nyo. So, ano ngayon? Ano ngayon? Kitang-kita nyo. Kitang-kita nyo, di ba? Kita nyo ngayon, alam ni Duterte, ang DPWH, ang racket dyan, sabi niya ha, ang racket dyan, those projects, marami yan. Pinapalabas nila na may project, yun pala, wala. Alam na alam ni Duterte. Di ba? Ready to serve yan, si Digong. Puro ngawa, pero walang gawa. Puro yabang lang. Tumpak. Tama ka dyan. Puro yabang. Marie Lopez, PBBM, solid. Yes, solid tayo. Jesse Velasco, PBBM is the best. Correct. PBBM is the best. Diba? Isa pang pag-amin ni Duterte na siya'y inutil sa issue ng West Philippine Sea naman ha. Take note ha, sa issue naman ng West Philippine Sea, inamin din niya na siya'y inutil. Inutil. China is claiming it. We are claiming it. China has the arms. We do not have it. So, it's simple. They are in possession of the property. They are in possession. So what can we do? Maybe somehow the president can, but I cannot. Inutil ako. So what can I do? Maybe some other president can, but I cannot. Sabihin ko sa'yo. Ulitin natin. They are in possession of the property. They are in possession. So what can we do? Maybe somehow the president can, but I cannot. Inutil ako dyan. Sabihin ko sa'yo. I'm willing to admit. Inutil ako dyan. Sabihin ko sa inyo. Grabe, no? Presidente ng Pilipinas, umamin, inutil siya pagdating sa China. Ganon siya, guys. Ganon siya kaduwag pagdating sa China. Pagdating sa ibang bansa, sa ibang lahi. Pero sa kapwa niya Pilipino, tapang-tapangan, tsugihin lahat. Tsugihin yan. Bigyan ang baril para palabasin ng laban. Tsugihin, 30,000. Tapang-tapangan. Pagkapwa Pilipino, ang tapang. Tsugihin. Pag China, inutil ako dyan. Amin ko, inutil ako. My God, mabuti na lang. At ang Pangulo natin ngayon, hindi inutil. Mabuti na lang, ang Pangulo natin ngayon, matapang. Tunay na Pilipino. Iba talaga kapag ang Pangulo ay tunay na Pilipino. Kasi matapang na tao. Hindi tumatakbo. Diba? Yan ang tunay na Pilipino. PBBM, the best. Duterte, inutil. Ulitin natin inutil
China is claiming it. We are claiming it. China has the arms. We do not have it. So, Inutil, it's no? simple as that. They are in possession of the property. Inutil. Inutil. So what can we do? Inutil. Maybe some other president can, but I cannot. Inutil. Inutil ako dyan. Ano, we need to admit it. Inamin, inutil siya. Talaga inutil ako dyan. Ano magawa? Kita niyo? Inamin niya mismo. Talagang inutil daw siya dyan. Wala daw siyang magawa. Inutil daw siya. Di ba? Diyan mo makikita, inutil si Duterte. Kaya anong nangyari? 6 na taon, humahalik siya sa puwet ni Xi Jinping. Pag sinabi ni Xi Jinping, oy, tanggalin niyo yung ano niyo dyan. Yung tanggalin niyo yung mga ano dyan, mga mangingisda. Huwag kayo dyan mangisda. O sige boss, sige boss. Utusan niyo mga mangisda. O bawal kayo dito. Huwag na kayo mangisda dyan. Si Delphine Lorenzana, nagtatayo ng parang ano lang, no? Maliit lang na camp, no? Sa isang isla natin. Anong sabi ni Xi Jinping? Oy, bawal magtayo dyan. Bawal ang kahit anong structure dyan. Ano sabi ni Digong? Inutusan si Delphine Lorenzana, tanggalin mo kasi ayaw ni Xi Jinping. My God, inutil. Kaya mga kaibigan, yan ang gusto ng China. Magagawa nila lahat ng gusto nila. Kaya nila tinutulungan si Sara Duterte para maging presidente ng Pilipinas. Kaya nila tinutulungan at ang paraan ng pagtulong ng China ay ang pagbibigay ng pera sa mga DDS, na mga influencer na pinapapunta nila pabalik-balik ng China para mag-seminar. At pagdating dito, maninira na sa gobyerno. At isa pang tulong ng China, yung kanilang troll farms, direkta from China, troll farm nila ginagamit para siraan ang Pangulo at si PBBM at yung patungkol sa issue ng West Philippine Sea. Yan po. Yan ang ginagawa ng China. Gusto nila si Sara iupo dahil si Sara ay kanilang Manchurian candidate. Hawak nila sa leeg at kaya nila, no? Utos-utusan. Pag sinabi nila, oy, amin to, o sige. Sa susunod, oy, ang Pilipinas, amin tong Binondo, China ito. O sige, gawin na natin tong province of China, buong Pilipinas. Remember in the time of Duterte? Naalala niyo ba mga kaibigan sa panahon ni Duterte? Yung mga tarpaulin sa EDSA, may mga tarpaulin na nagkalat, nakalagay, welcome to the Philippines, province of China. Naalala niyo yun? Mga tarpaulin na nakalagay mga kaibigan, no, sa mga pangunahing kalsada natin. Welcome to the Philippines, province of China. Yun mga kaibigan. Kaya nga anong ginawa ni Duterte, pinapasok ang Pogo, ginawang legal. Take note ha, ang China, totally ban ang Pogo kasi alam nila na ang Pogo ay nagdadala ng kriminalidad. Alam nila yan. Alam ng China kaya ayaw nila ng Pogo. Anong ginawa ni Duterte? Pinapasok ang Pogo, ginawang legal. At hindi dinaan sa Kongreso Talagang diktador talaga si Duterte. Hindi niya dinaan sa Kongreso. Siya lang ang nagproklama. Gumawa siya ng kanyang sariling memorandum, sariling kautusan na ang Pogo ay gagawing legal. Tingnan mo yan. At siya din mga kaibigan, sa panahon din niya, ang mga Chinese from mainland China, walang Filipino blood, sila ay nagkakaroon na ng birth certificate, Philippine passport, mga dokumento na para lang sa mga Pilipino. At sa panahon din ng Duterte, tinulungan niya si Alice Goo para maging mayor.
Nagkaroon tayo ng mayor na Chinese Alice Go because of Duterte. Tingnan mo yung mga kalokohan na ginawa ni Duterte. Tapos saan ka nakakita? Presidente ng Pilipinas, Economic Advisor, Chinese, Michael Yang. Bawal yun sa Constitution. Pero walang nagawa ang mga Pilipino. Walang magawa ang mga Pilipino kasi diktador si Duterte. Hindi ka pwedeng maggaganon. Tingnan niyo, sa panahon ni Duterte, may nakakapag-rally ba na malalaking rally? Wala. Walang nakakapag-rally na mga malakihang rally dahil ayaw ni Duterte. Pero ngayon, sa panahon ni PBBM, o kahit sino pwedeng mag-rally, ang lalaki ng mga rally. Kasi si PBBM ay naniniwala sa demokrasya. Diba? Kaya mga guys, kawawa ang Pilipinas. Pag nagkaroon tayo ng Duterte na Pangulo, kawawa ang Pilipinas. Gising na talaga ang taong bayan. Kung dati nabubudol tayo ni Duterte, pero ngayon di na. Gising na ang taong bayan. Nakita mo nga kapag nanawagan sila ng people power, wala silang people. Gising na ang mamamayang Pilipino. Gising na tayo sa pagkakabudol. Wala na guys. Hindi na makakapagbudol ang mga Duterte. Alam mo sino na lang ang nabubudol ng mga Duterte? Mga DDS. Yun na lang, mga DDS na lang. Pero kung sabihin mo mga matitinong Pilipino, wala na silang mabubudol. Wala nang mabubudol guys, ang mga Duterte. Isa pang reason, bakit grabe yung pagbaha ng Metro Manila. Yung ginawa ni Duterte na pinayagan niya ang pagre-reclaim. Merong reclamation, di ba, sa Manila Bay? Ng mga ilang proyekto yan? 200 ba? Nasa 200 yata, kung hindi ako nagkakamali. Ipa-reclaim mo ba naman yung karagatan sa Manila Bay? Pag pina-reclaim mo yan, syempre kapag umulan, saan pupunta yung tubig? O hindi doon na sa mga bahay-bahay. Doon na sa iba-ibang mga kalsada. Kaya isa din yan sa dahilan. Yung nangyari mga baha ngayon sa Pilipinas, isa din yan sa dahilan. Yung ginawa ni Duterte na pagpapareclaim ng Manila Bay. Grabe pala mga kaibigan yung kita nila dyan. Pinagkakitaan pala yan. Mga Chinese, din yan guys, mga Chinese contractor. Grabe yung ginawa ni Duterte. Talagang binabuhay niya, Totally, binabuhay niya ang Pilipinas at ang mga Pilipino. Iyon ang katotohanan. Binabuhay ni Duterte ang Pilipino at ang Pilipinas. Ang Pilipino ang naglingkod sa kanya. Hindi siya naglingkod sa Pilipinas. Take note guys, itong katotohanan. Hindi naglingkod si Duterte sa mga Pilipino. Ang mga Pilipino ang naglingkod sa kanya. Yan ang totoo. Hindi siya leader. Hindi siya naglingkod. Sino ang naglilid sa bansa natin noon? Sino ang presidente noon? Si Xi Jinping. Sa panahon ni Duterte, si Xi Jinping ang presidente ng Pilipinas, hindi si Duterte. Si Duterte, puppet lang. Tagasunod lang siya. Si Xi Jinping ang presidente ng Pilipinas sa panahon ni Duterte. Hindi siya. Puppet lang si Duterte. Tagasunod lang siya. Kung anong sabihin, kung anong directive ni Xi Jinping, susundin lang ni Duterte. Yun lang yun guys. Yan ang katotohanan. Nabudol tayo ni Duterte. Real talk.
Guys, maraming salamat mga PBBM supporters, Marcos loyalists, salamat po mga kakamping, dilawan, at salamat na rin sa mga bugok ng mga DDS, no? Salamat po lahat, no? Bye-bye!